Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa lahat. Ngayon, ang talakayin natin ay patungkol sa kodifikasyon, modernisasyon, at intelektualisasyon ng wikang Filipino. Kodifikasyon ng wikang Filipino. Ito ang yugtong saan nagkaroon ng teknikal na preparasyon ang mga language academies ng napagkasunduang patakaran. Mahalagang tignan dito ang pananaw paniniwala sa loobin ng kapwa magpapatupad at tatanggap ng napagkasunduang patakaran. Halimbawa na lamang ng prosesong pagpapalit ng pagkakaiba-iba o pagbabago-bagong anyo ng elemento ng wika, gaya ng sistema, tunog, arbitraryo pantao, pagsasalita o komunikasyon at kultura. Ang kodifikasyon ng wikang Filipino ay ang proseso ng pagbuo ng mga opisyal na tuntunin para sa paggamit ng wikang Filipino. Kasama rito ang pag-ayos ng tamang paraan ng pagbabaybay, pagbigkas at paggamit ng mga salita sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, media at pamahalaan. Sa prosesong ito, ang mga eksperto at organisasyon gaya ng Komisyon sa Wikang Filipino ay nagkakasundo sa mga patakarang ito. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga pananaw at damdamin ng mga magpapatupad ng mga patakaran gaya ng mga guro at ang mga gagamit ng wika gaya ng mga estudyante at mamamayan. Halimbawa nito is ang pagbabago sa spelling. Dati ginagamit ang Filipino na letrang P, pero ngayon ay opisyal na itong binaybay bilang Filipino na F na ang ginamit upang maisama ang tunog ng letrang F. Pangalawa is pagbigkas. Maaari ring baguhin kung paano ginagamit ang ilang tunog. Isinasama ang mga tunog mula sa iba't ibang wika ng Pilipinas upang maging mas saklaw ang Filipino. Sa pamamagitan ng kodifikasyon, mas nagiging malinaw at magkakapareho ang paggamit ng wika, kaya mas madali ang komunikasyon sa buong bansa. Ito rin ay tumutukoy sa pagdevelop sa anyon o estruktura ng wika, kabilang na dito ang phonolohiya o palatunugan, grammar at leksikon na mas kilala bilang bokabularyo. Sa akbang na ito, lumilikha ng mga akdang panggramatika, mga diksyonaryo, glosaryo o di kaya batayang aklat ng Baralila. Ngayon, dadako naman tayo sa modernisasyon ng wikang Filipino. Ang modernisasyon ay ginagamit upang ilarawan ang pagbabago ng isang bagay, lugar, wika at kultura. Ito ay makikita sa iba't ibang anyo at hindi lamang limitado sa kung ano ang nakikita at nahahawakan. Ito ay isang napakahalagang sangkap sa pag-unlad. Ang modernisasyon ng wikang Filipino ay ang pagbabago ng wika kasabay ng panahon. Mga halimbawa sa modernisasyon ng wikang Filipino. Una ay paggamit ng iba't ibang paraan upang mas mapaikli ang pagbigkas o pagbaybay ng Filipino o mga salita. Halimbawa, paggamit ng acronym o litrang sumasagisag sa isang salita. Ito ang kadalasang ginagamit natin sa chat. Katulad na lang ng SKL o share ko lang, SML o share mo lang, PM, private message, OOTD o outfit of the day. Pangalawa ay ang pagpapalit ng mga salita na ginagamit noong unang panahon upang mas magandang bigkasin at pakinggan. Halimbawa, ang pantablay. Ito yung ginagamit natin kapag ubos na ang baterya ng ating mga gadgets o kahit na anong bagay na may kinalaman sa baterya at kuryente. Sa madaling sabi, ang pantablay ay charger sa Ingles na ginagamit upang mapunan ang ubos nating mga baterya. Batlag. Ito ay makalumang pananalita sa kotse na ginagamit natin ngayon. Sipnayan, makalumang tawag sa matematika na asignatura natin ngayon. Karta moneda ay makalumang tawag sa ating mga pitaka o wallet sa kasalukuyan. Abaniko ay tinatawag din pamaypay sa kasalukuyan. Marahil marami sa atin ang hindi alam ang mga makalumang salita na ito. Pangatlo ay paggamit ng mga balbal na salita.
Ang balbal na salita ang pinakamababang antas ng wika na karaniwang ginagamit ng mga kabataan. Halimbawa, ermat na ibig sabihin nanay, resbak, kasamahan, parak, pulis, chismis, usap-usapan, chibog, pagkain, tsaka hindi maganda. Swardspeak o Gaelingo o mga wikang Bekemon ay isang patagong wika o salitang balbal na nagmula sa Englog o wika ng Tagalog at Ingles na ginagamit ng ilang mga homosexual sa Pilipinas. Halimbawa, jowa na ang ibig sabihin ay asawa o kasintahan, jonta, punta, at hele de Belen na ibig sabihin ay selos. Pang-apat ay pagsasama ng mga salita. Sa modernong Filipino, maaaring pagsamahin ang ilang salita upang magkaroon ng mas malinaw at mas madaling pagkakaintindihan. Halimbawa, pang-apat instead of ika-apat na o apat na. Pang-lima ay ang paggamit ng mga pang-uri. Sa tradisyonal na Filipino, hindi gaanong ginagamit ang mga pang-uri. Ngunit sa modernong Filipino, mas pinapalawak ang paggamit ng mga pang-uri upang mas maipahayag ang mga idea at emosyon. Halimbawa, ang ganda ng kulay ng damit mo, instead of ang damit mo ay maganda. Mas naipapahayag natin ang ating mga idea o saloobin sa paggamit ng mga pang-uri. Pang-anim ay pagbabago sa pagbaybay ng mga salita. Sa modernong Filipino, may mga salitang binago ang pagbaybay upang mas madaling basahin at intindihin. Halimbawa, aktibidad instead of activity. Pang-pito ay paggamit ng mga bagong salita. Sa modernong Filipino, may mga bagong salita na ginagamit upang maipakita ang mga bagong konsepto at teknolohiya. Halimbawa, ang selfie at hashtag. At ang pangwalo ay ang pagsama-sama ng mga wika sa modernong Filipino. Maaaring maghalo-halo ang mga wika upang magamit ang pinakamainam na salita o termino. Halimbawa, text-speak o jajemon na kombinasyon ng Filipino at Ingles na ginagamit sa text messaging at social media. At ngayon, dadako naman tayo sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. Ito ang paglulunsad ng proseso ng pagtaas ng wika mula sa mababang kalagayan nito. Ito ay isang proseso upang ang isang wikang di pa intelektualisado ay nang maitaas at mailagay sa antas na intelektualisado nang sa gayoy mabisang magamit sa mga sopistikadong lawak ng karunungan. Ito ay ang proseso ng pagpapataas ng antas ng paggamit ng Filipino upang ito'y maging wika ng mas mataas na antas ng karunungan at talakayan. Layunin nitong gawing mas angkop ang Filipino sa mga formal na larangan tulad ng agham, matematika, batas at teknolohiya. Mga larangan na dati ay karaniwang ginagamit ang Ingles o ibang banyagang wika. Sa prosesong ito, ang wikang Filipino na dating mas ginagamit sa pang-araw-araw na usapan ay iniangkop upang magamit sa mga mas komplikado at sopistikadong talakayan. Naglalayon itong ipakita na ang Filipino ay maaaring gamitin hindi lamang sa simpleng pakikipag-usap, kundi pati sa mga seryosong diskurso at pag-aaral sa iba't ibang disiplina. Halimbawa, ang paggawa ng mga terminolohiyang pang-agham sa Filipino o pagsasalin ng mga aklat sa matematika at agham mula sa Ingles patungo sa Filipino ay bahagi ng prosesong ito. Sa ganitong paraan, mas madaling matututo ang mga Pilipino sa kanilang sariling wika at magiging mas malawak ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang aspeto ng buhay at edukasyon. Ang wika para kay Constantino ay pangunahing instrumento ng komunikasyon panlipunan. Matamo sa pamamagitan nito ang mga instrumental at sentimental na pangangailangan ng tao. Bihikulo para makisangkot at makibahagi ang tao sa mga gawain ng lipunan, pansosyal o pampersonal at magagamit niya sa paraan planado.
Layunin ng papel na ito na ipakita ang proseso. Una, pagpaplanong pangwika. Ito ang sistematikong pagpalangkas ng mga hakbang upang mapanatili, mapabuti at mapaunlad ang wikang Filipino. Kabilang dito ang pagpapasya kung paano ituturo at gagamitin ang wika sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng edukasyon, batas at pamahalaan. Pangalawa ay pagparaan ng pag-i-standardize. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapantay ng paggamit ng wika, particular na ang gramatika, baybay at kahulugan ng mga salita upang magkaroon ng iisang pamantayan na sinusunod ng lahat ng gumagamit ng wika. Ang mga institusyon tulad ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pangunahing nagpapatupad nito. Pangatlo ay pagmo-modernize. Ito ang pagsasama-sama ng mga makabagong terminolohiya at konsepto mula sa iba't ibang larangan tulad ng agham, teknolohiya upang umangkop ang wikang Filipino sa mga bagong kaalaman at pangangailangan ng kasalukuyang panahon. At ang pang-apat ay mga salik sa pag-i-intellectualize ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga elemento at hakbang na kailangan upang maiangat ang antas ng wikang Filipino mula sa pang-araw-araw na gamit patungo sa mga sopistikadong talakayan. Kabilang dito ang pagtuturo ng Filipino sa mga disiplina tulad ng agham, matematika, at iba pang larangan na dati ay ginagamitan ng Ingles. Kasama rin sa layunin ng papel na ito ang pagsusuri sa gamit ng wikang Filipino sa edukasyong Pilipino sa kasalukuyang panahon, kung paano ito nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa sa mga paksang pinag-aralan ng mga estudyante. Binubuo ang pagpaplanong wika ng dalawang mahalagang major components na kailangan para sa standardisasyon ng isang wika. Una ay patakarang dapat sundin. Ito ay ang mga itinakdang tuntunin o mga gabay na dapat ipatupad sa paggamit ng wika. Sakop nito ang mga regulasyon sa baybay, gramatika, pagbigkas at paggamit ng mga salita. Ang mga patakarang ito ay ginagawa upang magkaroon ng pare-parehong pamantayan na susundin ng lahat ng gumagamit ng wika mula sa mga eskwelahan hanggang sa mga publikasyon at iba pang opisyal na gamit ng wika. Pangalawa ay pagpili ng wika kaugnay sa napagkasunduang patakaran. Tumutukoy ito sa pagpili ng particular na wika o dialekto na gagamitin bilang batayan para sa standardisasyon sa konteksto ng wikang Filipino. Ito ay nakabatay sa pagpili ng mga elementong mula sa iba't ibang rehiyon at wika sa Pilipinas. Ngunit may sentral na papel ang Tagalog bilang pangunahing batayan ng wikang pambansa. Ang pagpiling ito ay kailangang naaayon sa mga patakarang napagkasunduan at layunin nitong maging inklusibo habang pinapalawak ang saklaw ng wika para sa iba't ibang larangan. Ang una ay binubuo ng 4 na mahahalagang salik. Una ay formulasyon. Ito ang yugto ng deliberasyon at o pagdedesisyon kaugnay sa wikang pipiliin. Mahalagang isaalang-alang dito ang layunin ng mga gagamit nito. Pangalawa ay codification. Ito ay ang yugto kung saan nagkakaroon ng technical preparasyon ang mga language academies ng napagkasunduang patakaran. Mahalaga namang tingnan dito ang pananaw, paniwala sa loobin ng kapwa magpapatupad at tatanggap ng napagkasunduang patakaran. Pangatlo ay elaborasyon. Ito ay pinaiiral ng ahensyang pangwika na kung saan inihahanda na ang mga material na kakailanganin sa pagpapalawak ng gamit ng piniling wika. Pang-apat, implementasyon. Ito naman ang yugto ng pagtanaw sa epekto ng plinanong pagbabago sa wikang pinili.
10 kategorya kung saan maaaring makapamili ng isang wika na sasailalim sa istandardisasyon, ayon kay Eastman 1982. Una ay indigenous language. Ito ang wikang sinasalita ng mga sinaunang tao na nakapanirahan sa isang lugar. Pangalawa ay lingua franca. Wikang ginagamit ng mga taong may magkaibang unang wika na may tiyak na layunin sa paggamit. Pangatlo ay mother tongue, wikang na-acquire mula sa pagkabata. Pang-apat ay national language. Ito ang wikang ginagamit sa politika, sosyal at kultural na pagkakakilanlan. Panglima ay official language, wikang ginagamit sa transaksyong pampamahalaan. Pang-anim ay pidgin na nabuo sa pamamagitan ng paghahalo-halo ng wika, wikang kadalasan ginagamit ng mga taong may magkaibang pinagmulang wika. Pang-pito ay regional language. Ito ay kumong wika na ginagamit ng mga taong may magkaibang wikang pinagmulan na naninirahan sa isang lugar o isang particular na lugar. Pangwalo ay second language. Ito ay wikang natutunan bilang karagdagan sa unang wika. Pangsyam ay vernacular language. Wika ng isang sosyal na grupo na nadomina ng ibang wika. Pang-sampu ay world language. Wikang ginagamit sa mas malawak o sa malawak na saklaw ng mundo. Alinman sa mga nailahad na ito ay maaaring mapagpilian o maging batayan tungo sa pag-i-standardize ng wikang napagkasunduan. Paraan ng pag-i-standardize ng wika. Una, makapili ng wika. Ito ang unang hakbang kung saan pinipili ang isang particular na wika na magiging basihan para sa istandardisasyon. Sa kaso ng Pilipinas, napili ang Tagalog bilang basihan ng wikang pambansa na kalaunan ay tinatawag na Filipino. Pangalawa, pag-codify o ito ay sa yugtong ito ang wika ay sinusulat at pinupormalisa sa pamamagitan ng mga kasangkapan tulad ng mga aklat, encyclopedia, diksyonaryo at gramatika. Ang mga panuntunan sa balarila, baybay, pagbibigkas ay sinusunod at ipinasa sa ilalim sa mga eksperto upang magkaroon ng pamantayan sa paggamit. Pangatlo ay magamit sa iba't ibang domain. Mahalaga na magamit ang wika sa iba't ibang domain tulad ng simbahan, pamahalaan, paaralan, media at iba pang institusyon upang mas lumaganap ito at maging pangunahing wika ng komunikasyon at diskurso sa bansa. Ang malawak na paggamit ng wika sa mga lugar na ito ay makatutulong sa mas mabilis at mas malawak na pagtanggap ng mga tao sa nasabing standardisadong wika. Ang proseso ng pag-i-standardize ay hindi lamang naglalayong mapanatili ang isang anyo ng wika kundi upang matiyak na ito ay magagamit ng tama at epektibo sa lahat ng antas ng lipunan. Maaaring sumailalim ang isang wika sa mga sumusunod na larangan. Una ay larangang pangwika na nagkokontrol or controlling domains of language. Ito ay pasulat at pasalita. Ito ay ginagawa sa matataas na antas ng karunungan tulad ng sa simbahan, batas, media, paaralan, pamahalaan, industriya, negosyo, komersyo at iba pa. Nade-develop ang isang wika tungo sa tinatawag na istandardisado at intelektualisado. Pangalawa ay nagkokontrol ng bahagya sa larangang pangwika o semi-controlling domains of language. Ito ay pasulat subalit tanging tagapakinig lamang ang mga gumagamit nito. Hindi kinakailangan na maging dalubhasa ang isang tao sa paggamit ng wika. Ito ay ginagamit kadalasan sa relihiyon at entertainment. Pangatlo ay di nagkokontrol na mga larangan ng wika o non-controlling domains of language. Ito ay pasalita lamang, tahanan at lingua franca ng isang bansa. Dalawang yugto ng modernisasyon
intelektualisadong wika. Una ay popularly modernized language o PML. Sa yugtong ito, ang wika ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at sa mga popular domain. Saklaw nito ang mga hindi formal na konteksto tulad ng komunikasyon sa pamilya, mga kaibigan, at sa mga lokal na pamayanan. Kasama rito ang media tulad ng radyo, telebisyon, pelikula, social media at mga material na nasa forma ng balita o babasahing pampanitikan. Ang layunin ng PML ay gawing mas malawak at mas madali ang paggamit ng wika sa pangkalahatan populasyon. Pangalawa ay Intellectually Modernized Language o IML. Ang yugtong ito ay mas mataas na antas ng modernisasyon kung saan ang wika ay ginagamit sa mga larangang teknikal at akademiko. Ang IML ay naglalayon na gawing epektibong medyum ng pagtuturo, pananaliksik at diskurso sa mga sopistikadong larangan tulad ng agham, matematika, teknolohiya, medisina at batas. Sa yugtong ito, pinopormalisa ang mga terminolohiya at binibigyang kakayahan ang wika na maging kasangkapan ng talakayan sa mga intelektual na domain. Ang layunin ng pagkakaroon ng PML at IML ay upang masaklaw ng wika ang buong hanay ng pakikipagkomunikasyon mula sa mga popular at pangkaraniwang konteksto hanggang sa mga intelektual na aspeto ng buhay. Nakaangkla sa pagpaplanong pangwika ang salitang intellectualization ayon kay Espiritu at Katakataka of 2005. Ito ay pumapaloob sa apat na dimensyon ng intelektualisasyon: seleksyon, standardisasyon, disseminasyon, at kultivasyon. Sa kultivasyon, papasok ang konsepto ng intelektualisasyon. Ang kultivasyon ay isang proseso na nagmula sa kodifikasyon ng wika tungo sa kultivasyon at elaborasyon nito. Layunin ng intelektualisasyon ay upang magampanan ng wika ang kanyang mga tungkulin sa mga gumagamit nito. Tatlong uri ng pambansang wika sa buong mundo ayon kay Acuna 1994. Una ay intellectualized language of wider communication. Popular na mga international na wika gaya ng Ingles, Pranses, Aleman at Espanyol. Ang mga wikang ito ay gamit bilang mga controlling na domain sa paggawa at iba. Pangalawa ay confined, independent, and intellectualized national languages. Mga intelektualisadong wika na saklaw lamang ang bansang pinagagamitan nito. Ang wikang ito ay sapat na upang magamit sa lahat ng domain ng isang bansa. Halimbawa ng mga bansang ito ay ang Korea at Japan. Pangatlo ay developing national languages. Mga bansang nasa proseso pa lamang ang intelektualisasyon ng wika gaya ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Ano naman ang hinaharap ng wikang Filipino kaugnay sa isyu ng standardisasyon at intelektualisasyon? Konstitusyon sa ilalim ng Artikulo 14 ng Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa batay sa iba pang mga wika sa Pilipinas. Kailangan ng Filipino na umasa sa Ingles. Masabing intelektualisado ang wikang Filipino, kinakailangan na magamit ito sa pagtuturo sa mga Pilipino sa halos lahat ng larangas. Ang wika ay kailangang nasusulat na masabing intelektualisado ito. Apat na katangian ng isang intelektualisadong wika. Una ay akibo, masulat
pasalita. Ang isang intelektualisadong wika ay dapat na aktibong ginagamit sa iba't ibang anyo ng komunikasyon tulad ng pasalita o spoken at pasulatan. Mahalaga ang ganitong aktibidad upang mas mapalaganap ang wika at maging epektibo ito sa pagpapahayag ng ideya at impormasyon. Pangalawa, ang wika ay standardisado. Walang kalituhan kaugnay sa palabaybayan, kodipikado sa mga diksyonaryo at iba pang referensya. Ang wika ay dapat may mga pamantayan upang maiwasan ang kalituhan sa pagbabaybay at iba pang aspeto. Ang pagkakaroon ng mga diksyonaryo at iba pang sanggunian ay nagbibigay ng malinaw na gabay sa tamang paggamit ng wika na nagtataguyod ng isang consistent na anyo at pag-unawa. Pangatlo ay ang wika ay nararapat na may kakayahan na maisalin na iba pang intelektualisadong wika. Dapat na ang isang intelektualisadong wika ay kakayahang maisalin sa iba pang intelektualisadong wika. Ang kakayahang ito ay mahalaga upang magkaroon ng ugnayan at pag-unawa sa iba pang wika at kultura na ang uugnay sa iba't ibang ideya at kaalaman. Pang-apat ay ang wika ay nararapat na maunlad at tatanggap sa iba't ibang register. Nagagamit ito sa iba't ibang larangan o bahagi larangan. Ang wika ay dapat na patuloy na umuunlad at tinatanggap sa iba't ibang rehistro. Ibig sabihin, maaari itong gamitin sa iba't ibang larangan o sub-larangan tulad ng agham, teknolohiya, sining at iba pa. Ang ganitong kakayahan ay nagpapakita ng adaptability ng wika at ang kahalagahan nito sa iba't ibang konteksto ng komunikasyon. Ang mga katangiang ito ay nagtatakda ng pamantayan upang masiguro ang pagiging epektibo ng isang intelektualisadong wika sa pagpapahayag at pakikipag-usap sa mga sopistikadong larangan. Mga tiyak na referensya upang masubok kung intelektualisado ba talaga ang wikang Filipino. Una, nagagamit ba ang Filipino bilang pangunahing wika ng instruction mula sa kindergarten hanggang level pampamantasan? Pangalawa, ang Filipino ba ay ang pangunahing wika sa trabaho kung saan Ingles ang kasalukuyang gamit? Pangatlo, ang Filipino ba ay ang nais at mithiing wika ng mga Pilipino upang maggamit sa kanilang socio-ekonomiko at intelektual na pag-unlad? Ng wika Filipino ayon kay Sibayan. Una, kulang ang political will sa pag-i-intellectualize nito. Pangalawa, kulang ang suportang ibinibigay ng mga nasa industriya, komersyo, negosyo at iba pa. Ingles pa rin ang ginagamit sa mga larangang ito bilang pangunahing medium ng komunikasyon. Pangatlo, kulang sa pondo mula sa pamahalaan kaugnay sa pagpapalawak ng gamit ng Filipino sa iba't ibang ahensya nito, gayon din ng mga sapat na training. Pang-apat, mismo ang mga akademya ay may kakulangan tungo sa intelektualisasyon ng Filipino. Ito ay sa aspektong pag-develop ng mga libro na naka-Filipino. Panglima, dagdag pa ang mismong Pangulo ng bansa na nagnais na ibalik ang Ingles bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Isang hamon sa kasalukuyan sa mga Pilipino, particular na sa mga akademisyan, kung paano ba mai-intellectualize ang wikang Filipino. May iminungkahi kaugnay rito si Sibayan. Una, kinakailangan ng mga taga-tangkilik at taga-paunlad nito. Pangalawa, kinakailangan ng mga practitioner at employer na naniniwala na epektibong gamit ng Filipino sa anyong pasulat lamang sa gayon din sa pagkatuto. Pangatlo, di lamang sa mga disiplinang teknikal, gamitin ang Filipino. Pagkos, magamit ito sa iba pang disiplina. Pang-apat,
Dapat, kinakailangan ng mga publisher na handang maglathala ng mga publikasyon sa Filipino. Panglima, kinakailangan din ng mga taong handang punduhan ang programang pang-intelektualisasyon. Ang Filipino ay kailangang Pang-anim, ang Filipino ay kailangang tanggap ng nakararaming bilang ng mga Pilipino lalo na sa area ng controlling na domain ng wika. Pang-pito, pagkamahinahon ay higit na kailangan din. Ang Filipino ay hindi magiging ganap na intelektualisado sa madaling panahon. Pang-walo, huwag magturo ng Filipino kung walang libro o materyal na sulat sa Filipino. Ang mga mungkahing ito na inilahad ni Sibayan ay ang mga maaaring mapagnilayan ng bawat Pilipino habang patuloy na dinedevelop ang wikang Filipino. Magsisilbi sana yung gabay nating lahat tungo sa mabilis at malawakang standardisasyon at intelektualisasyon ng ating wika. Ang wikang magsisilbing kapagbuklod sa lahat ng mamamayan ng bansang ito tungo sa iisang mithiin makabansa.